Yeah. All right. Shall we all stand, please, and turn your Bibles in the book of First Timothy? I'm sorry, Second Timothy. Second Timothy chapter 1 in verse number 12. Actually, it's all about the whole chapter, mga kapatid. Pero akin lamang po bibigyan ng pansin yung verse number 12 para meron po tayong tatandaan. All right? First Timothy chapter 1 in Second Timothy. Bakit ako first nun first? Second Timothy. Kasi hindi mo wala-wala sa akin mga kapatid yung first honor ko nung ako'y grade 6 pa, you see. Anyways, Second Timothy chapter 1 verse number 12. All right? All right. Are you with me now? For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talata na binasa po namin at sa aming pag-aaralan patungkol po sa my family, my disciple. Nawa po'y makita po namin ang kahalagahan po nito at ang resulta po nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pangunawa, at nawang lahat ng maririnig po namin, matanim po ito sa aming puso't isipan upang ito'y maging kapaki-pakinabang sa aming po mga pamilya. Lalong-lalo na po sa mga bata po ngayon. Pagpalain niyo po ang usaping ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. All right, we're talking about my family, my disciple. Okay? Now, step by step, ay pag-aaralan po natin ang mga bagay na ito. Ito po ay napakahalaga. Kaya bibigyan po, gusto ko maibigay sa inyo talaga ito mga kapatid in details. No? Kasi gusto kong maunawaan nyo ng mabuti ang usapin patungkol sa discipleship. Now, sa ating binasa mga kapatid, bibigyan ko lamang ng pansin ito. Kaya ko pinili ang talatang ito kasi alam po natin si Paul ay kanyang disciple, si Timothy. Alright? You go to verse number 1, ang sabi niya dyan, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life, which is in Christ Jesus. And then verse number 2, to Timothy. All right? My dearly beloved son, or my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. All right? So ipinapakita po dito ni Paul na si Timothy ay kanyang dinidisciple. But in this time of it, ay hindi na po ito face to face. Nanawaan niyo? Hindi na po ito face-to-face because that time, ito actually ay uling sulat na ni Paul. At ito ay, nung si Paul ay siya po ay nakakulong na sa Roma. Okay? And in fact, sa huling talata, sa huling chapter nito pong 2 Timothy, ay namamaalam na po si Paul. But what I want to emphasize mga kapatid is yung determinasyon ni Paul na mawin niya talaga at train niya ng gusto si Timothy. Alright? Now, mapapansin niyo po rito mga kapatid na talagang si Timothy ay meron siyang napakagandang buhay. Pag pinag-aralan niyo yung buhay ni Timothy, si Timothy ay napakaaga niya, napakabata. Maybe, just maybe, no? Pero ayon sa research ko, ayon sa aking pag-aaral mga kapatid, si Timothy lamang ang nakita kong napakabatang pastor na nagpastor na ito po'y labag sa kaisipan or tradition ng mga Hudyo. Kasi mapapansin niyo po na si Paul ay talagang ini-stir up niya mabuti. In chapter 1, makikita niyo po yan, na si Paul ay kanyang ini-stir up ng mabuti, si Timothy, at kanyang binibigyan palagi ng paalala sapagkat napakabata, siyang pinakabata. Kasi po, sa mga Hudyo, hindi accepted yung bata.
Kasi grabe pa ho yung mangyayari sa mga bata. Nag-change lagi ang isipan nila. Kaya makikita nyo kung paano igalang ng husto ng mga Hudyo yung matatanda. You see? But si Timothy po kakaiba sapagkat mapapansin niyo po diyan sa talata sa chapter 1 of the book of 2 Timothy sa verse number 5, naalala ni Paul kung ano ang kalagayan ni Timothy. Mapapansin niyo po sa verse number 5, sabi ni Paul, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois. Tingnan niyo mabuti, no? Si Timothy ay may impluensya po siya mula sa kanyang grandmother. You see that? So we're talking about my family here, my disciple. Di ba? Alright. So makikita niyo yung grandmother dito ay nakialam sa kanyang grandson. Alright? May influence yung grandmother sa kanyang grandson na si Timothy. And another one, yung mother ni Timothy na kung tawagin natin sa ating sariling pagbibigkas ay si Eunice. But sa Bible, ang tawag po dyan ay si Eunice. Okay? Yan po ang Bible pronunciation ng salitang Eunice. It's Eunice. Okay? And then, mapansin nyo po na may kinalaman po yung mother niya. So, maging si Mother Eunice, meron siyang kinalaman, impluensya sa kanyang anak na si Timothy. Imagine that. Lahat po yan ay alam ni Apostol Pablo. Kaya nga po si Apostol Pablo may lakas ng loob na i-install si Paul na maging leader doon po sa church ng Ephesus. Alright? So I hope you're following me. Now, pinapakita ko lamang po sa inyo yung pong kahalagahan ng discipleship. Now, do you understand? Bagamat ganun si Timothy, bata pa ho yan mga kapatid, na in-install ni Paul, iniwanan, pinagkatiwalaan. Pero I can imagine kapatid kung gaano ka-excited si Paul na makita si Timothy na nangunguna sapagkat alam niya kung paano pinalaki. Now, do you understand mga kapatid kung saan ako excited ngayon? You see, excited ako ngayon na makita yung mga kabataan dito na lumalaki na sila yung isang araw sila na yung katulad. Excited ako na dumating sila sa point ng mag-40 sila, mag-50 na sila. Excited ako dun eh. You see, nakikita natin, may kita natin, ito mga musicians nito, nakita ko to ng mga maliliit pa, okay, si Kuy Kuy, makikita mo, nag-a-assist dito, at may plano yan na maging kadete mga kapatid. Abay, excited ako na makita siya, isang araw, ay talagang ganap na isang sundalo, at talagang sundalong Kristiyano, and mag-establish ng family. Excited po ako sa mga ganyan mga kapatid. Na isang araw kapatid, kung itong lahat ng pinangangasiwaan nating mga bata ay lalaki, yung pinangangasiwaan mo dyan, Ivan at saka Chantel, at saka sila Roshibet, sila Genesis, lahat, sila si Donald, at sila Mark, sila Adele, si Adele lang pala, hindi kasama si Mark, at kayo Bong, si La Chica, lahat sila. Yung pinagtsatsagaan yung mga bata na yan, mga kapatid. Alam niyo, excited akong lumaki dyan kasi pag gaya na hubog, mga kapatid, salita ng Diyos, maaaring isa o dalawa o tatlo mula sa mga batang yan ay magiging preachers. At kung hindi man sila maging preachers, hindi man sila maging pastor, mga kapatid, pero preachers sila at tatayo sila sa magandang grounds. Meron po silang conviction, mga kapatid. Lalaki sila, nahubog sila ng salita ng Diyos na hindi sila kayang lukuhin. I can imagine mga kapatid na may mga politician na lalapit sa kanila at maggaganito ang sasabihin sa kanila, politician is always politician, and magician, politician is always politician. Makikita nyo na yung mga batang ito tatayo sa maayos na kalagayan na hindi na kinakailangan nila ng mga enforcers para i-enforce nila yung tama. Naunawaan nyo mga kapatid? Because hindi sila magiging violators sa ibabaw ng lupang ito eh. Hindi sila magiging istorbo sa lipunan na ito eh. Pero hindi rin sila kayang istorbohin ng mga leaders na corrupt. Na-imagine nyo? Kaya kung excited ako rito eh.
Excited ako sa mga galing dito sa church na naturuan natin mula nung bata pa. Kaya kayo mga magulang, sana makita nyo kung gaano kahalaga itong tinuturo natin dito sa simbahan na makarating doon sa magulang nyo. Sabi nga ni Michael nung nakaraang linggo ang pinakamabisa ay yung galing dito, dadalhin mo sa bahay. In fact, that is what I explained to you last Wednesday doon po sa Deuteronomy chapter 6. You see that? Kaya merong Diyos sa bahay, merong Diyos sa kalsada. Di ba? At pag uwi ng bahay, tatapusin niya ang araw sa Diyos at sisimulan niya na naman sa Diyos. You understand? When they lay down and when they rise up. See? So napakaganda po na programa ng Diyos. Kaya makikita po natin mga kapatid na ang batang ito na lumalaki o lalaki na merong Diyos kapatid. I'm telling you, excited ako na makita ito. Kaya nga ang pakiusap ko sa mga magulang, unawain nating mabuti ito. Unawain nating mabuti ito. So what is this? Discipleship is all about. Now, don't miss this. This discipleship will motivate you to develop your disciplined relationship with your family. Bakit ko sinabing disciplined relationship? Because it is not a relationship based on your preferences. Did you get that? Why is it a disciplined relationship? Because it is, you know, we should, tapusin ko lang. Why did I call it disciplined relationship? Because it is a relationship that is not based on your preferences. Okay? It is based on 3 C's na sasabihin ko sa inyo mamaya. Alright? Now, you see, bakit mga kapatid, sinabi kong hindi based sa inyong preferences? Alamin po natin mabuti. Aminin po natin na bilang mga magulang o bilang mga anak, meron tayong relasyon sa bahay na basta relasyon lang. Kisira-sira, whatever will be, will be. You see, wala hong napapaloob, wala hong napapagitna na tinatawag nating disciplined relationship. Why is it disciplined relationship, kapatid? Kasi it involves your decisions. It involves your decisions, kapatid. Hindi yung pag preferences, kapatid, alam po natin na gagawin lamang natin ang isang bagay sa panahon na kumbinyente tayo. Preferences is always and most of the time based on our own convenience. Oh yeah. You see that? Kailan tayo nakipag-usap sa anak natin, mga kapatid, na sinasadya natin na may panahon talaga tayo at schedule tayo na makipag-usap sa ating mga anak? Kakausapin lang natin ang ating mga anak, maging ang asawa natin, kakausapin lamang natin kung kailan po tayo konbinyente. Di ba? Naalala ko minsan si Conrad, nagpadala siya. Pagkatapos ko magpadala ng devotional, nagpadala kaagad siya sa GC ng Western Union. Ang sabi niya, banatan na natin ngayon habang mainit-init pa. You see? So, kumbaga sa nagmamadali ka, hindi ka naghahanap ng maalwan na panahon sa buhay mo. No. You should schedule it. You must have a disciplined desire. You see, ito yung time ko, ito yung dapat mangyari. Now, why do you need discipline, kapatid? That's the very essence of discipleship. Wala ang discipleship, kapatid, na walang essence ng discipline. You see? Kasi kung mismo, kaya ngayon, pag-uusapan muna natin, yung kaugalian, yung asal ng isang discipler. You see, kinakailang, kapag ang discipler, mga kapatid, walang disiplina, walang kwenta ho yung discipleship. Kaya nga po, mga kapatid, ganito. Alright? Sinasabi ko po sa inyo ito sapagkat napakahalaga po ito. Alam niyo ba, na nag-i-establish kayo at habang nag-i-establish kayo, nade-develop pa yung iyong relationship sa iyong pamilya. It might be sa iyong asawa, or it might be sa iyong mga anak, or it might be sa iyong mga magulang.
Alright? Alinman. Maaaring ang nagdi-disciple ay yung asawang lalaki sa kanyang asawang babae, o nadidevelop yung iyong disiplinado. Ibig sabihin, nag-set ka ng time. Why do you need to set time? Because your wife or your husband is important to you. Di po ba? If you think yung asawa mo ay mahalaga, if you think your wife is important to you, if you think your husband is important to you, then set time. Set time. Hindi po pwede sabi, ay wala kasi, alam mo naman pagod ako lagi. You discipline yourself. You see, kaya nga ang problema natin ngayon mga kapatid, ay wala tayong disiplinadong relasyon. Ang relasyon, mga kapatid, na tumatagal, ay yan yung disiplinadong relasyon. Ang ibig sabihin, itinalaga. May itinalaga kang panahon. May nilaan kang panahon para kausapin ng iyong asawa. You understand that? Kaya nga minsan, ay, kita mo, lilipas lang bumagdamag, hindi man lang nag-usap. Lilipas lang bumaghapon, walang usapan sa loob ng pamilya. Lilipas na ang buong sanlinggo, wala man lang tinakil na, hindi man lang napag-usapan ang Diyos sa loob ng pamilya. Alam niyo mga kapatid, ang pinakang pulubi sa lahat ng pulubi ay hindi yung walang pera. Ang pinakang pulubi sa lahat ng pulubi, yung wala kang Diyos. You see, hindi problema yung mawalan ka ng pera. Ang matinding problema yung mawalan ka ng Diyos. You see, natutuwa tayo, makita natin yung mga anino ng mga tao doon sa pera, mga kapatid, pero ni anino ng Diyos, hindi natin makita sa loob ng tahanan natin. You see, yun ang problema ko. Kaya nga po napakahalaga yung tinatawag na disciplined relationship. You have to establish a disciplined relationship in the home. You see, so as you disciple, you know, the word disciples, kapatid, ay ginamit talaga sa Bible yan. Alright? That's the original word na ginamit, intended for religious matter, kapatid. Kasi, it is, ang ibig sabihin niyan, ay inililipat mo ang Diyos, isinasalin mo yung knowledge doon sa ibang tao. You see, it's about theology, it's about God, kapatid. Alright? Inililipat mo sa ibang mind, inililipat mo sa ibang persona, inililipat mo sa kagawian ng ibang tao. Yan ang ibig sabihin ng disciple. But, it has to be disciplined. Kinakailangan na doon po naaangkop yung tinatawag na disiplina. Kasi hindi mo magagawa yan, kapatid, kung walang disiplina. Hindi nakatalaga. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang pinakang worst na situation ngayon sa loob ng tahanan, may relationship tayo pero walang disciplined relationship. You see? Kaya makikita nyo mga kapatid, tinan nyo, makinig kayo ng mabuti, alright? Tandaan nyo mabuti ito. Bakit nagkakaroon pa rin tayo ng problema sa mga anak natin sa loob ng tahanan at parang paulit-ulit na problema? Number one, na hindi po mawala-wala sa mga anak natin, yung hindi pagkilala ng authority sa loob ng tahanan. Oh yeah, alam niya na may tatay siya, alam niya na may nanay siya, makinig ng mabuti. Okay? Alam niyang may nanay siya, alam niyang may tatay siya, alam niyang may magulang siya, pero ang pipiliin niya pa rin yung gusto niya. Alam niyang hindi niya kaya. Hindi siya makapagpaaral, hindi niya kayang papag-aralin ang sarili niya. Sino nagsusuporta? Magulang niya. Hindi niya kayang pakainin ang sarili niya. Hindi niya kayang bihisin ang sarili niya. Saan ang galing yan? Lahat. Sa magulang. Pero sino ang pipili sa kanyang pag-aaral? Siya rin. Sino ang pipili ng kanyang kakainin? Siya pa rin. Sino ang pipili ng kanyang susuotin? Siya pa rin. Come on! Talk to me kayo, mga parents kayo. Kung kayo may authority sa loob ng bahay niyo. You understand what I'm saying? You see? And we take light of this. We take this case, brethren, lightly. We take this problem lightly. Pero itong problemang ito, kapatid, ay palagi na lamang tumutubo, palagi na lamang lumalabas, paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit ito sa tahanan natin. Bakit? Hindi yung magulang ang authority at yung mga bata, pinapabayaan natin na sila ang nagiging authority sa loob ng tahanan.
You see? Now listen, the Bible is very clear. Even in the time of the Old Testament, kapatid, sabi ko sa inyo, kapatid, sa Deuteronomy 6 pa lamang, nandun yung discipleship. And even Solomon, in times of Solomon, naniniwala si Solomon, kaya sabi niya, train up a child. But do you do that? No, nininervyos tayo. Bakit? Ayaw nating magtampo ang ating anak. Tapos kakampihan pa ng mga konsentidora. Medyo napipilipit ang dila ko eh. Kala ko asintado eh. Mga konsentidorang nanay. See? Now listen, kapatid, kayong mga tatay, wag niyo ipaubaya ngayon ang pagsasalita sa akin. Magsalita kayo pagdating sa bahay niyo. Sabi niya, sige pastor, banatan mo siya. Ba't hindi mo ba banatan sarili mo? Ano ko rito bayaran? You see that? So this is very important. Kaya nga, dapat maging determinado ang magulang. This is very important. Kasi sabi ko nga, pag nakita ko itong mga batang ito lumaki, isang araw, sabi ko parang naiikinikita ko, sige nga, kayong mga politiko kayong mga boys, sana may duki pa sa panahon ng mga bata na ito. Titignan natin kung susunod itong mga batang ito, sinasabi nila. Ngayon, marami pang mga duwag ngayon kasi naabutan, matanda na tayo, nung matanda na kayo, nung inabutan kayo ng ganitong, inabutan kayo ni Duque eh. Kaya maraming hindi makapag-stand eh. Alanganin tayo. Pero itong mga bata na ito na hindi nakakita ng mga pangit na kasalanan, mga kapatid, at nanatili talaga na sila'y hubog ng salita ng Diyos, gusto ko lumaki ito na may titignan natin. Tapos na ang pamumuno ng kalukuhan. Tapos na ang pamumuno ng corruption. Tapos na ang pamumuno ng mga corrupt na mga officials, kapatid. Hindi na sila susundin ng mga batang ito. See? Tapos na ang lagayan sa BIR. Kaya gusto kong lumaki na yung mga ito. Gusto ko nang, sasabihin mo natin, alam kong pupunta tayo sa langit, alam kong sa Panginoon tayo, alam kong babalik ang Panginoon, pero excited pa rin ako na makita itong henerasyon na ito na lumalaki, mga putid. Kaya nga napakahalaga na ayusin naman natin pagdating sa bahay, wag lang sa church. Wag lang kayong sisigaw na, banatan mo, pastor. No, kayong bumanat sa misis ninyo pag uwi nyo. See, pababayaan nyo yung mga anak ninyo na ganun-ganun lang. Sila naghahari sa loob ng tahanan. Hindi nga sila makabili ng damit, pero silang pumipili kung anong klaseng damit gusto nila. Hindi naman sila bumibili ng pagkain, pero silang pumipili ang gusto nilang kainin. Buisit na yan. See? Now, where's discipleship? See? That's why, sabi ko sa inyo, kapatid, this should be a disciplined relationship. Where is the discipline in your relationship? Or, yung bang relationship ninyo may disiplina? Nasaan yung disiplina? See? Susundin kayo ng mga anak ninyo pagka okay na sila, pagka gusto na nilang sundin. See? Nakakita pa kayo, binigyan nyo pa ng telepono yung anak ninyo. Hindi nyo makontrol kung anong papanoorin nila. Tapos pag minessage ninyo, hindi kayo sasagutin kayo nila pagka okay na sila, pagkatapos silang masagot lahat ng gusto nilang sagutin. Come on, talk to me if you can. See that? So, nakita niyo kailangan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, dapat ma-motivate at ma-develop yung disciplined relationship sa loob ng tahanan. Alright, let me give you the tatlong bagay, mga kapatid. Alright, tatlong D. Yun ang kailangan natin ngayon. Vitamin D para para ligtas tayo sa COVID. Alright? Yung nakaraan, tatlong G ang binigay ko sa inyo. Gain, grow, and glow. Hindi tatlong OGAG sa tatlong G, tatlong gain, grow, and glow. Okay? Alright. Now, ngayon, tatlong D. Kailangan natin yung vitamin D, mga kapatid eh. Alright? Kaya, pinakamaganda, maisip po natin ang mabuti ang mga bagay. Tatlong C pala, I'm sorry. Tatlong C, hindi tatlong D. Masyadong advance ako, A, B, C.
Yeah. Masyado na pa-advance ako. Alright? So, kinakailangan makita po natin ang magandang bagay na dapat natin gawin sa ating pong pamilya. Alright? Number 1, bilang isang discipler, be convicted. Be convicted. Alright? Ano po yung convicted, kapatid? Bakit na-involve dyan yung convicted, kapatid? Patunayan mo talaga that your family is more important than any other. Patunayan mo talaga. Dapat kumbiktido ka talaga. Kumbinsido ka na ang pamilya mo ay mahalaga sa iyo. Pangalawa, kumbinsido ka na ang pamilya mo ay mahal mo. Ako po'y naniniwala, nakarinig na kayo sa akin ng napakaraming mensahe, kapatid. At siguro sa mga naririnig mo, in fact, natatanggap ko yan dito, mga kapatid eh. Natatanggap ko yan dito. Tinatanggap ko yan dito, mga kapatid, na nakakatanggap ako ng mga messages na nagpapasalamat sapagkat sabi nila, thank you for loving us, sabi nila. Sabi nila, thank you for loving our family, Pastor. Thank you for loving me. Thank you for, lahat, puro pasalamat. Now, listen to me now. Pero, kahit na sinasabi nyo sa akin yan, naniniwala pa rin po ako na mas mahal nyo ang inyong pamilya kaysa pagmamahal ko sa inyong pamilya. Oh, you missed that. Okay? Mahal ko po ang inyong pamilya. Lagi nyo naririnig sa akin dito, God knows that I love you all. Pero naniniwala po ako na mas mahal nyo ang inyong pamilya ng sobra pa kaysa pagmamahal ko sa inyong pamilya. Oh man. Hindi ko alam kung naririnig niyo sinasabi ko or kung totoo ang sinasabi ko. You see, ngayon, kapatid, kung kumbinsido kayo na mahal niyo ang inyong pamilya, ito po ang napakagandang puwersa para gawin niyo ang i-disciple ang inyong pamilya. Sapagkat hindi niyo gugustuhin, number 1, na ang inyong pamilya hindi niyo makasama sa langit. Pambihira. Grabe naman yan. Pag nagkakasakit, pinagginagamot natin kasi ayaw nating mamatay, ayaw nating mapawalay. You see, alam ko may mga nagsasabi sa inyo dyan na mga asawang lalaki, ayokong mawala ang aking asawang babae. Praise the Lord. Ayokong mawala ng ina ang aking mga anak. Praise the Lord. Alam ko mahal na mahal nyo. Okay? But listen, wag naman sanang hanggang dito lang sa lupa. Ang pinakamaganda, mga kapatid, ang ini-enforce natin dito, mga kapatid, sinasabi ko lagi rito at pinagtitibay ko rito, mga kapatid, ay yung makasama natin, ang buong pamilya natin, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. You see, what is important is not limited to the grave, but beyond the grave. Yan o ang pinakamaganda. Yan o ang pinakang dapat natin titignan at bibigyan natin ng pansin, mga kapatid. Hindi yung hanggang doon lang sa libingan tapos na ang lahat. No. You see, ako, I'm hoping na isang araw sa great reunion ng mga anak ng Diyos, magkikita pa rin kami ni Lerma. You see? Oh yeah. Oh yeah. You see? Alam ko hindi niya tatanungin sa akin, sino na pangasawa mo? No, hindi niya tatanungin sa akin yan. But listen to me now. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, is this. Pinakamahalaga is ngayon pa lamang may pakita mo na mahal mo ang iyong pamilya. Kaya determinado ka na kumbinsido ka na ang iyong pamilya ay dapat maligtas. You're convicted, be convicted na ang iyong pamilya ay kasama mo sa langit. Hindi lamang sa lupang ito. Kaya mahal ko ang aking asawa, mahal ko ang aking pamilya, kaming lahat ay buo sa lupang ito, pagdating sa langit, buo pa rin kami. Listen, wag nating, wala tayong magagawa, sabihin natin, wala tayong magagawa, hanggang dyan na lang. Isinurrender mo yung iyong pagmamahal. Isinurrender mo yung iyong karapatan. Isinurrender mo yung iyong magagawa. You see? Now listen, it is very important, kapatid. Dapat makumbinsi tayo. Dapat yung ating determinasyon ay nakabatay doon sa ating relasyon. Sino yung wini-win mo?
Sino yung kinakailangan maging masaya sa buhay na lupang ito, mga kapatid? Naunawaan po ba natin na pag na-win natin yung ating pamilya, pag na-win natin yung ating asawa, na-win natin ang ating mga anak, hindi lamang po sila masaya rito, kundi masaya pa sila beyond the grave. And imagine kung anong klaseng pagsasama meron kayo sa ibabaw ng lupang ito kung lahat kayo ay nag-grow. Do you understand that? Hindi mo magsasabi mga kapatid ang mga anak natin, salamat na lang na nalampasan natin yan tayo. Salamat na lang na nalampasan natin yan. Sasabihin ng asawa mo, bagamat nag-away tayo, na halos maghiwalay na tayo, pero salamat sa Panginoon, nalampasan natin ang isang bagay na yan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat parehas kayo nag-grow. Naalala niyo minsan mga kapatid, yung mga kamuntik-muntikan. Ilan sa mga mag-aasawa ngayon ang nagsasabi, kamuntik-muntikan na kami. Kung hindi kami nakarating sa church, you can testify. Has it someone? Somebody can testify. Yeah. Pero alam mong ginawa, pinintulutan nyo na mag-grow kayo. You see, bakit? Kumbinsido kayo na mahal nyo ang inyong pamilya. Kumbinsido kayo na mahal nyo ang inyong asawa. Kumbinsido kayo na dapat kong gawin ito. Dapat kong gawin ito. Dapat kong kausapin. Kaya nga, yung mag-establish ka ng discipline na relationship, kumbinsido ka dapat na dapat mong gawin ito. That's why, kapag ikaw ay convicted, hindi ka po pwedeng basta na lamang mamuhay ayon sa convenience mo. Hindi po pwedeng, siguro pag nagka-time ako, magkakapanahon din yan. No, gumawa ka ng panahon. Gumawa ka ng panahon. I-schedule mo. Isulat mo. Na ganitong araw, kakausapin ko siya tungkol sa bagay nito. Ganitong araw, i-check ko ang kaligtasan ng aking anak. I-check ko ang kaligtasan ng aking asawa. I-check ko ang kaligtasan ng aking magulang. Bakit? Mahal ko siya. Mahal ko ang aking magulang. Mahal ko ang aking anak. Mahal ko ang aking asawa. You see? Now, inuulit ko mga kapatid, mahal ko kayo, pero wag naman sanang humigit ang pagmamahal ko sa inyo sa pagmamahal mo sa iyong asawa at sa iyong anak at sa iyong magulang. See that? So, be convicted, kapatid, na yung ginagawa mo ay tama. Na ang ginagawa mo ay para doon sa minamahal mo. Be convicted. Alright? Now, secondly, be confident. Confident. Now listen, saan po tayo magiging confident, mga kapatid? Do you understand, kapatid, na hindi po natin ito ginagawa sa sarili po natin? Now, let me ask you a question first, para maging maliwanag po sa lahat. Kaninong kaisipan po ito? Kay Pastor Hill? No. Who came to this world to save that which was lost? Do you have any idea? Sino ang pumunta sa lupang ito para iligtas ang mga makasalanan? Panginoong Jesucristo. Who died for us? Who died and was buried and rose again for us? Who gave His life to ransom us? Who shed? Whose blood is that? Kaninong dugo yung nadanak sa cross ng Kalbaryo? Who sent the only begotten Son? So involved po dito ang lahat. The triune God, just imagine, involved dito yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, kaya sabi ko po, be confident na merong mangyayari sa inyong minamahal. Be confident that you can gain, you can win, you can gain, you can grow, you can glow your family. Bakit? Kasi katulong natin ang Diyos. Kasi kaisipan po ito ng Diyos. Remember kapatid doon sa jailer? Ano sabi ni Paul sa kanila? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. See that? Bakit kapatid? Kasi gusto ng Diyos, hindi lang ikaw ang may gusto niyan. Hindi lang si Pastor Hill ang may gusto na maligtas ang asawa mo, na maligtas ang anak mo, na maligtas ang magulang mo. Hindi lang si Pastor Hill ang may gusto na ang buong pamilya mo ay madala mo sa Panginoon. No!
It is God's desire. It is God's heartbeat for your family to win. Hindi akin po yan. That's why we must be confident. You see, ano pang pwede nating ipalit dito, kapatid? Ano pang pwedeng sasabihin natin na, good night. Could you imagine, kapatid? Yung Diyos ay nag-effort. Ang Diyos ay nagpagal. Ang Diyos ay nagbigay. Hindi ho siya nagsugal. Ang Diyos ay nagpagal. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay ang kanyang sarili. Upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon, magsasabi tayo na parang wala na yatang pag-asa sa... No, be confident. May pag-asa. Ano man ang kalagayan ng iyong anak, ano man ang kalagayan ng iyong asawa, ano man ang kalagayan ng iyong magulang, listen now, may pag-asa. Kahit na sabihin pa naman natin ngayon yung mga kapatid na wala na yata talagang pag-asa itong taong ito, wala na yata, kasi maaaring sabihin na ang asawa ko ay talagang hindi naniniwala sa Diyos sa ngayon. Bakit? Si Paul ba naniniwala siya sa Diyos before? Ha? Si Nebuchadnezzar ba, mga kapatid, ay naniniwala sa Diyos before? See? Sa halip na maniwala siya, anong ginawa niya? See? You understand? Kinakailangan pa na may gawin ng Diyos. Kinakailangan pang mamukhang hayop siya bago siya maniwala sa Diyos. See that? Kapatid, yung pamamahayag natin ng salita ng Diyos, hindi lang tayo may desire niyan. Yung desire ko na maligtas ang lahat na nag-uusig sa atin dito, hindi ko lang desire yan. Salamat sa Diyos, kapatid. Hindi ako nag-iisa na may desire na maligtas ang ating kapaligiran, ang ating kapitbahay, kundi desire ng Diyos na sila ay matuto sa salita ng Diyos at kilalanin nila ang isa at totoong buhay na Diyos. It is not just my heartbeat. Kapatid, nais ko sabihin sa inyo, kung may matigas kayo, may mga kasama natin sa bahay, kapatid, na sabihin man natin na ang ating asawa o ang ating mahal sa buhay, ang ating mga anak ay hindi kinikilala sa Diyos, bagamat ligtas na sila, pero parang kita mo ang buhay nila ay buhay ng pang-unbelievers. No? Pero sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, just be confident. Balikan mo lamang yung disciplined relationship. Mag-establish ka na isang disiplinadong relasyon sa loob ng pamamahay. I-develop. Yun ang dapat ma-develop. Habang sige lang ng sige, sapagkat wala nang ibang mga kapatid na isang na unang-unang magiging disiplinado maliban doon sa discipler. Kung yung discipler mismo, hindi siya makapag-ukol, makapagtalaga ng panahon para sa kanyang mga minamahal sa buhay, kinakailangan niya munang disiplinahin ang kanyang sarili. The discipler must practice first discipline. Sapagkat hindi kayo magkakaroon ng consistency. Actually, that's the third one. You see? Consistency. Be consistent. Be convicted. Second one is what? Be confident. Third, be consistent. Brother, do you understand why do you need to be consistent? Because this is a never-ending discipleship. Huwag mong sabihin na pag natapos mo na yung lesson, tapos na. Alam niyo yun ang problema natin eh. Madali tayong magsawa. Madali tayong magsabing, nasabi ko na yan ha. Ang buong akala natin, pag nasabi na natin yan, tapos na. Ang akala natin mga magulang, pag napalo na natin yung anak natin, tapos na. No. Palo ngayon, palo pa mamaya. You see? Bakit? Anong dinadrive mga kapatid ng pamalo?
unrighteousness. You see? Anong ibig sabihin niyo, mga kapatid? Not needed for righteousness. You understand that? Kaya mga kapatid, dapat nating makita yan, be consistent tayo sa ginagawa natin. If you want to grow, if you want to gain and grow and glow your family, all right, do it one more time. And once you try to do one more time, do it again. Do it again. Walang katapusan yan, mga kapatid. Walang katapusan. Bago ko ibigay sa inyo yung mga lesson, bago ko ibigay sa inyo, alam niyo mga kapatid, pag meron na kasi tayong lesson, nandiyan na, babasahin lang natin yung lesson, akala natin, pag binasa natin yung lesson, gano'n na. No. Be consistent. Not just tuloy-tuloy yung pagtuturo, kundi ang consistency, kapatid, ay connection ng nagtuturo sa kanyang itinuturo. That is consistency. You understand that? Did you get the point? Okay. Dapat connected yung nagtuturo sa kanyang itinuturo. In other words, pinapractice mismo noong nagtuturo yung kanyang itinuturo. I hope you get the point. Yan ang consistency. Hindi lamang po yung tuloy-tuloy. Magaling tayo magtuloy-tuloy. Walang puknat yan, mga kapatid. Tuloy-tuloy. You see? Pero, you know, ang problema is, pag hindi sa atin nakita, yung itinuturo natin, napakabilis mawala ho yan, mga kapatid. Napakabilis mawala yan sa isipan ng tao. Napakabilis yan mawala sa mata ng tao. Pero pag nakikita sa atin, yung ating tinuturo, hindi mawawala yan sa paningin at sa isipan ng tao. Sasabihin nila, yan yung narinig ko sa kanya. Yan yung narinig ko kay Pastor. Yan yung ginagawa niyo sa bahay niyo, yan yung narinig niyo rito. See that? Nakita niyo yung connection? That is what we call consistency. See? Kaya mga kapatid, these are important things na ngayon ay dapat natin tignan. Okay? Bigyan natin ng pansin. Una, gaano ka convicted sa ginagawa mo? Sapagkat kung hindi ka kumbinsido sa ginagawa mo, hindi mo yan gagawin ng patuloy. Hindi mo gagawin yan or gagawin mo lamang yan kung kailan ka kampante, kung kailan ka kombinyente. Pangalawa, gaano ka nagtitiwala sa Diyos para doon sa ginagawa mo? Ilagay natin sa isipan ng mga kapatid na hindi lang ako may gusto nito. Gusto ng Diyos ang aking ginagawa, kaya kinakailangan kong ipagpatuloy ito. Gusto ng Diyos na hindi lamang ako magsalita, mag-transfer ng knowledge sa pamamagitan ng aking bibig, kundi magta-transfer ako ng knowledge mula sa aking action. I hope that is clear. Alam niyo mga kapatid, what is not clear when you live, or what is not clear when you talk, can be cleared when you walk. Did you get that? What is not cleared when you talk can be cleared when you walk. Maraming beses na hindi gaano maunawaan yung sinasabi natin, pero pag ginawa na natin, illustrated na yung ating sinasabi. Sana mga kapatid, pagsikapan natin, mga magulang, pagsikapan natin, get excited. Yung lumalaki yung anak natin, habang lumalaki, gusto ko na itong lumaki para makita ko, you know, etong mga anak ng mga politicians ngayon, na ngayon ay nagsisiga-sigaan na rin, sige, tapatan nyo yung anak ko. Tignan natin kung anong prinsipyo meron kayo, kung anong klaseng grounds meron kayo, at kung anong klaseng grounds ang pinaninindigan ninyo. Tignan natin. You know, wag lamang, you know, alam nyo ngayon mga kapatid, sa nangyayari ngayon, kamay na bakal eh. Kasi hindi ka makapagrason eh. Kanino mo dadalhin ang kaso?
na nasa kanila mismo ang authority ng decision. Alam na eh. Sinong uusig mga kapatid sa mga uusig? Yeah? Yan ang tanong ko ngayon eh. Katulad ngayon, ang mandato ngayon ay lahat magpabaksin. Mandato yan. Okay, that is unconstitutional. Saan mo dadalhin yung kaso? Supreme Court? Kanila yung Supreme Court. See, you understand? Pero darating ang panahon mga kapatid na ang uupo sa Supreme Court ay meron ng kinalaman sa salita ng Diyos. Darating ang panahon na yung mga pulis, mga kapatid, na enforcers, mag-i-enforce ng batas, may respeto na sa salita ng Diyos. Lahat ng uupo, mga kapatid, sa tungkulin, sa authority, sa ating gobyerno, ay may kinalaman ng salita ng Diyos. Sapagkat ngayon, ang inuhubog natin, yung mga bata na lalaki na magiging mamamayan. Pag sila na ngayon ang pupunta na sa school, pag-aaralin na sila, gagraduate na sila, and then isang araw na sa position na sila. Kaya ngayon sana sinasabi ko sa inyo, yung mga anak nyo na tinitignan ko, sabi ko nga, nung araw nasa mind ko na yan. Na itong mga tinyente na ito, nung araw, nagsisimula pa lang ako, isang araw maghihineral itong mga to. Alam ko yan. Nakaset na yung mind ko doon. Kwentado na ngayon, pati age ko nung araw di ba? Sinasabi ko yan lagi. Ang hindi lang nagkatotoo dyan yung mga, sabi ko, itong mga retireable na ito na magre-retire, eto, magta-tights ito, ayun, nagtakbuhan bago But anyways, ang ibig ko sabihin mga kapatid, excited ako sa mga bata na ito na lalaki, nahubog ng salita ng Diyos sa simbahan at sa tahanan. Nai-imagine nyo ba yan? Gaano kayo ka-excited? So, nawa ang sinasabi ko ngayon, that will put more excitement in your hearts, mga kapatid, para i-disciple talaga natin ang ating mga anak. I-disciple natin ang ating pamilya. Don't just do it by yourself. Do it. Connection is very important. Consistency is very important. Huwag lamang sabihin natin, kailangan mo yan, anak. No, kailangan mo rin yan, tay. Huwag mo sabihin, kailangan mo yan, anak. Kailangan mo rin yan, nay. Kailangan mo rin yan, asawa ko. Kailangan mo rin yan, asawa ko. See? Lahat ay nangangailangan ng inyong sinasabi at dapat lahat mag-practice ng inyong sinasabi. That is disciplined relationship in the home. Alright? I hope I'm clear tonight. Mga kapatid, naway ito'y maging magandang alaala po sa atin. Binibigay ko po sa inyo is the ABC ng ating discipleship, mga kapatid. At nawa ay maging maliwanag sa bawat isa at bigyan po natin ng pansin nito. Tignan nyo lagi saan pupunta ang aking anak pagka natuto ang aking anak. Anong klaseng buhay meron siya? Wow, I'm telling you, I'm excited. Excited ako tungkol sa bagay na yan. Alright? Okay, I hope I'm clear. Amen. Did you learn something? Shall we all stand, please? And let's come to the throne of God tonight with our families. Father, thank you for your words. Bless the message that we've heard tonight, oh God. At patuloy po kayo makipag-usap sa bawat puso, isipan ng inyong mga anak. Nawa po'y manatili po sa amin ang inyong salita upang ito po ay maging pangunahin sa buhay namin, sa aming pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon na lalapit po sa inyo. Let's come to the throne of God.
once again, oh God, we thank you for what we have heard. Thank you for giving us the wisdom to receive your word with gladness, oh God. Salamat na meron po kayong paraan kung paano po namin mawin ang aming pong pamilya at kung paano po kami magkaroon ng kasigasigan sa pag-win ng aming pamilya. Bless every family, oh God. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your seats, please. And I hope you learned something from our message tonight. Amen? Amen.